Mga kapips, work ulit. Friday today. Malamang mata uli ngayon. Ayun, mabilas yung daan. -3. 12:45, may 15 minutes pa ako para makapag-vlog. Grabe yung kwento ng kawork ko kahapon. Indian siya, tapos meron siyang kaibigan na before nandito sa Alberta, like almost 6 years na siya sa Alberta, and PR na siya for almost I think 2 years. So dito siya naging PR sa Alberta. Tapos ang nangyari, after niyang ma-PR is pumunta siya ng ibang province. Like dun siya nagpunta sa, for example, sa Saskatchewan. If I'm not mistaken, dun siya nagpunta. Tapos nag-stay siya doon he is staying there for almost 3 years na yata. Tapos ang nangyari, mag-a-apply na siya for citizenship. Kasi dito, after mong ma-PR for 3 years, pwede ka na mag-apply ng citizenship. So yun ang ginawa niya. Ngayon, may pasa niya lahat ng documents, yung mga necessary requirements na kailangan, is nag-email sa kanya yung IRCC, yung government dito. Ang masaklat, ang email sa kanya is hindi daw siya qualified maging citizen dito at kailangan niyang bumalik ng India urgently. So nakakabigla, diba? Kahit PR ka na pala dito, tapos mag-a-apply ka ng citizenship, may chance na hindi ma-approve yung citizenship mo. So ano yung nangyari? Bakit nagkaganon? Nag-seek siya ng lawyers. 3 lawyers siya tayo yung kinausap daw. Kasi di niya malaman kung ano yung nangyari. Kasi na-depress siya eh. Kasi nandito lahat ng pamilya niya, tapos PR na siya for 2 years. Tapos for 2 years, tapos mag-a-apply na siya ng citizenship. Tapos na-reject. So nalaman niya na dapat pala kapag na-PR ka dito, huwag ka munang lilipat ng province. Once maging PR ka, dapat kon ka lang, mag-i-stay ka lang muna for 5 years, 4 years, like that. Kasi kung aalis ka agad, is hindi nila i-consider yung years na tagal ng pag-stay mo dito. I-consider nila kung nag-stay ka ba sa province na yan. Ganun pala dito. So at least lesson learned. Pero grabe, kasi pinapauwi na siya ng India, pinababalik na siya. And
Yun talaga yung nakakakaba. Madidepress ka talaga kasi nag-date na yung buong pamilya mo, tapos all of a sudden citizenship na lang hinihintay mo, tapos magkakaroon pa ng rejection. So diba ang saklap? So lesson learned ito sa mga PR na hindi pa naman ganong katagal na PR. Dapat ang maganda palang gawin, pag PR ka na, mag-stay ka muna hanggang maging citizens ka bago ka pumunta ng ibang province. Kasi i-evaluate nila kung intentionally ba na mag-stay ka dito o ano yung purpose. So dapat talaga may intention ka na mag-stay sa isang province. Tapos bago ka na mag-desisyon na umalis kapag na-citizen ka na. Kasi napakahirap pala ng ganun. Nabigla rin ako. Buti yung kasama ko, madami siyang tanong. Lagi siyang nagko-consult sa mga PR na, mga magiging PR, yung may mga application na. At least doon nagkakaroon din ako ng knowledge. Kasi kung ako lang, wala talaga ako. Hindi ko talaga masyadong alam. Ako nakadepende lang din talaga ako sa kanya kasi tinatamad akong magbasa ng mga, kung pumunta ako sa portal ng IRCC, tinatamad akong magbasa. Ay siya, mas marami siyang alam sa mga ganun kasi talagang inaral niya, tsaka naging student siya dito. Kasi dito rin yung pamilya niya, kaya talagang siya talaga mismo talagang aware siya kasi syempre waiting din siya sa application niya. Ano yun? Ito pala yung ka-work ko. Nagbabalag ako siya. What's up, man? Come here inside! Yeah, I just went there. Yan yung tinutukoy ko na doon pala. Hinintay niya si boss kasi kakausapin niya nga. Kasi nga, may issue din sa kanyang application. So, yun lang muna. Mas pala itong na to. Hello mga kapips. Ito na. Pagod. Dami ng customer. Ay, 15 ako nakauwi. Nagbilang pa kasi ng pagod. Katuwa yung manager natin, yung kapatid ng may-ari, si Sir Toy. Bigay siya ng Christmas gift sa amin sa bawat nag-work dun sa cafe kung saan na-handle niya. Tapos may binigay siya sa amin parang, hindi ko alam kung lotto ba yun or something na ini-scratch. Tapos I don't know, mamaya pag-aaralan ko paano baka manalo. Yan, Santa Claus, oh, nasa police station. Oh, diba? Yan, tahimik na gabi. Malapit na Christmas, ah. Kapagod. Dami ng customer. Buti na lang most of them na order sa warmer yung pinaglalagay namin mga product kasi meron kami mga ready to go na. So gawa lang kami and
display namin. Yan, kinukuha lang nila. Grabe, napagod kami, mutik na akong hindi makapag-break. Buti na lang karamihan ng order sa warmer, and inaagapan kasi namin kada pagkakakuha ng product kung ano yung wala, ginagawa na namin para hindi kami mahirapan kapag nagsabay-sabay, kasi may timing din yung mga customer may oras sila ng pagdating ng sabay-sabay. Ayun, lapit na ako sa bahay. Malapit ng Christmas, hindi masyadong malamig. May exchange gift pa kami, pero January 10 pa yata. Kasi may mga kawork akong magbabakasyon, so konti lang kami may iwan. Kukumplituhin muna namin. Kailangan kompleto muna kami bago namin celebrate. Ito na, sa bahay na ako. Yun lang muna mga tips. See you na lang ulit sa mga susunod kong vlogs. God bless you all. Thank you for supporting my channel. Yes, muna ako. See you, thank you. Ito pala yung bigay ni Amo. Ayan. Chocolate. And ito. Tingnan ko, pag-aaralan ko to. Ayan, diba ang saya.